napadako na sa ating pagbubulay-bulay, paghahati-hati sa kanyang mensahe. Ngayon ako'y nagagalak at nagpapasalamat na siya na naman ang aking mabigyan ng lugod at aking bibigay ang lahat ng aking buong makakaya upang ipangaral ang kanyang salita. So sa gabing ito, salamat na ako'y naidalangin na. Alam kong ang Diyos ang tutulong upang lalo pang maging magpapala sa bawat isa sa atin ang ating mapapakinggang mensahe ng ating Panginoon. So ang ating mapapag-aralan ay matatagpuan dito sa Aklat ni Ruth, chapter 1, at buong chapter ito, pero dito na lang tayo magpasimula sa 1:8. At bago tayo dadako ay dumalangin muna tayo, hingin muna tayo ng tulong sa ating Panginoon. Ama, kami po ay muling dudulog sa iyong luklukan ng biyaya ng aming pong pag-aralan na yung mga salita ay mayroon pong napapaloob na pagpapalang spiritual ang amin pong tatanggapin. Kaya amin pong dalangin ang iyong banal na espiritu ang siyang mga siwa sa buong panahon ng aming pag-aaral na ito. At ang iyong lingkod ay umaasa po ako sa katalinuhan na iyo pong ibibigay. At po po, Panginoon, ay sangkapan lamang upang maihatid ang iyong biyaya sa sino mang nakikinig. Kaya naman namin Diyos, patnubayan po kami sa aming pong pag-aaral na ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, paminiling. At ang pamagat ng ating pag-aaralan ay ang tamang desisyon o ang tamang pagpapasya. Dito sa Ruth o Aklat ni Ruth, umpisahan nating basahin dito sa 8 hanggang 18. At sinabi ni Noemi sa kanyang dalawang manugang, kayo'y yumaon na bumalik ang bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang ina. Gawan nawa kayo ng magaling ng Panginoon na gaya ng inyong ginawa sa mga namatay at sa akin. Pagkaloob nawa ng Panginoon na kayo'y makasumpong ng kapahingahan, bawat isa sa inyo sa bahay ng kanyang asawa. Ang magkagayoy kanyang hinagkan sila at tinilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak. At sinabi nila sa kanya, hindi, kundi kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. At sinabi ni Noemi, kayo'y magsibalik. Mga anak ko, bakit kayo'y yayaong kasama ko? May mga anak pa ba ako sa aking tiyan na magiging inyong asawa? Kayo'y magsibalik. Mga anak ko, magpatuloy kayo ng inyong lakad sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa. Kung ako'y magkaasawa man ngayon gabi at ako'y magkakaanak man. Maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Magbabawa kaya kayo na magkaasawa? Huwag mga anak ko, sapagkat daramdamin kong mainam dahil sa inyo, sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nanaw laban sa akin, at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak uli.
at tinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. At sinabi niya, narito, ang iyong hipag ay bumalik na sa kanyang bayan at sa kanyang Diyos. Bumalik kang sumunod sa iyong hipag. At sinabi ni Ruth, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humiwalay sa iyo. Sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako, at kung saan ka tumigil ay titigil ako, at ang iyong bayan ay magiging aking bayan, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Excuse me. Kung saan ka mamatay, ay mamamatay ako, at doon ako ililibing ngatulan ako ng Panginoon, at lalo na, maliban ang kamatayan, ang magiwalay sa iyo at sa akin. At nang makita ni Noemi na mapilit ang pagsama sa kanya, ay tumigil ng pagsasalita sa kanya. Amen? At ang ang tamang desisyon ay ating makukuha ang magandang mensahe sa mga salitang napapaloob sa ating papag-aralan. At ito ay expository outline. So, tayo ay kumiling lamang dito sa ating mga nabasa at napakinggan. So dito, sa libro ni Ruth, o sa aklat ni Ruth, na kanon sa Biblia, ay mayroong challenge sa isang tao na kailangang magdesisyon o nasa tamang desisyon ang may lagay sa puso ng sinuman. So dito sa ating pagpapatuloy, ang angkan na ito ay uh, taga Bethlehem, Huda, dahil sa may tagutom ay nakipamayan sila sa Moab. At ang pamilyang ito, angkan na ito ay angkan ni Elimelech at ang kanyang asawa na si Noemi. At sila ay mayroong dalawang anak, ang pangalan ay Mahalon at Chilion. At mga ito ay Ipratio at taga Bethlehem, Huda, at sila ay naparoon sa lupay ng Moab at nanirahan doon. At dito makita natin mga kapatid, mababasa natin na si Elimelech at Noemi ay namatay. Itong si Elimelech at ganon din yung dalawa niyang anak. At sila ay, bago sila namatay, ay nakapag-asawa sila ng mga babae na taga Moab. At ito'y si Orpa at saka si Ruth. At dito, na kasama nila yung kanilang biyanan at sila ay naranasan nila yung mabuhay na kasama ng mga anak ng Diyos. At dito makita natin mga kapatid, alam nyo, ito, isang mensahe ito na kapag nakasama mo ang mga anak ng Diyos na mayroong isang espiritu, talagang magdidesisyon ka na sana ganun lagi ang nararamdaman. Yung bang kampante ka, yung bang enjoy ka, masaya ka. Dahil yung mga anak ng Diyos o mga Kristiyano ay napakagandang kasamahin
at wala kang itutulak, kundi lahat ay gusto mong makasama. So dito mga kapatid, namatay yung asawa nitong dalawang Moabita, si Orpa at saka si Ruth. At dito, ipinamamanhik ni Noemi na umuwi na sila sa kanilang bayan sapagkat wala nang pag-asa pa na makakapag-asawa pa silang muli sa mga anak ni Noemi sapagkat siya ay matanda na. At dito ay sinabi niya na yung una na sila ay bumalik na sa kanilang bayan. Pero makita natin mga kapatid, tumanggi muna itong mga ito eh. At sabi sa 10, at sinabi nila sa kanya, hindi, kundi kami ay babalik na kasama mo sa iyong bayan. Yan yung una nilang desisyon sa kanilang buhay. At makita natin na mahalaga rin talaga yung ah, pakikisama ng angkan na ito ni Noemi. Pero yun nga pinaliwanag nga niya na wala nang dahilan upang manatili pa sila sapagkat wala na siyang magiging anak na magiging asawa pa nila. Kasi noong unang panahon, pwede nilang asawahin muli yan. So dito, makita natin mga kapatid na binibigyang laya ng sinuman na magdesisyon sa kanyang buhay. At alam niyo, itong maganda rito na naranasan nila yung buhay na kasama sila at nakita nila kung paano makisama ang kanilang mga magulang at kanilang asawa. So dito ay para bagang mahirap sa kanila na humiwalay. Which is, ito ay talagang totoo sa buhay. Pero alam niyo mga kapatid, ah dito ay nahikayat o nag nag binigyan sila ng laya upang pumili kung kanilang dapat na gawin sa kanilang buhay. At dito napapaloob yung mensahe ng ating Panginoon. At alam niyo mga kapatid, dito sa 14, at inilakas nila ang kanilang tinig at nagsiiyak uli. At hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan, ngunit si Ruth ay yumakap sa kanya. So dito mga kapatid, nagdesisyon si Orpa na talagang babalik sa kanyang bayan. At hindi natin na dapat alamin kung ano yung naging desisyon niya o naging pasya niya dahil wala naman na tayong mababasa. Basta't bumalik siya sa kanyang dating bayan. At ito ang isang bagay na ating papag-isipan mga kapatid. Itong si Ruth ay yumakap sa kanya at sinabi niya, narito, at sinabi ni Noemi, at narito ang iyong hipag ay bumalik na sa kanyang bayan at sa kanyang Diyos. Bumalik kang sumunod sa iyong hipag. Alam niyo mga kapatid, at sinabi ni Ruth sa 16, huwag mong ipamanhik na kita'y iwan at bumalik na humuwalay sa iyo, sapagkat kung saan ka pumaroon ay paroroon ako. Yan yung unang pasya ni Ruth. Alam niyo mga kapatid na minamahal, buo sa puso, kalooban ni Ruth
na kasama niya ang kanyang biyanan. Although kahit na natatanaw niya na wala nang bubuhay sa kanila kasi parehas na silang bao eh. So dito ay nagpasya siya o pinili niya na huwag gumiwalay sa kanyang biyanan. Ngayon, ano kaya ang napapaloob doon? Na bakit ganun ang kanyang pasya? At alam ninyo mga kapatid, yung pasya ni Ruth sa kanyang biyanan na si Noemi ay isang bagay na malapit masyado ang kanyang kalooban sa kanyang biyanan. Dahil palagay ko super bait itong si Noemi. Dahil ayaw humiwalay itong manugang niyang si Ruth, ayaw bumalik sa kanyang bayan. So dito, yung saan ka pumaroon ay paroroon ako. Alam ninyo mga kapatid, ang na ilalagay ng Diyos sa aking kaisipan, kung saan ka pumaroon ay paroroon ako, ako'y tuloy na maglilingkod sa iyo. Amen? At alam ninyo mga kapatid, tayo'y magpasalamat sa Panginoon na pumaroon tayo o dinala tayo ng ating Panginoon dito sa ibayong dagat. At alam ko, ang bawat sumusunod o ang bawat paglilingkod natin na nababasa ng ating Panginoon ay alam niya na tayo ay magagamit niya sa paglilingkod upang sa ganon ang kanyang mga anak na nasa ibayong dagat o ibayong bansa ay hahanapin, mahanap ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating tulong o sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa mga talagang patuloy na pinangahawakan yung kaligtasan nating natamo, ay may misyon eh. May misyon tayo eh. At meron tayong mga iba't ibang talento upang magamit natin sa ating misyon sa ating buhay. At sa bagong tipan, nung ang ating Panginoong Kristo ay nagpaalam na sa kanila ay sila'y binautismuhan at maglilingkod sa ating Panginoon. Yun ang misyon natin. So dito mga kapatid, kung saan man tayo dalhin ng ating Panginoon, kung saan tayo naroroon, tuloy tayong maglilingkod sa ating Panginoon. Yan yung ating nakikita. Kaya alam mo, nagpapasalamat ako na nakakarinig ako ng mga kapatiran na patuloy na talagang nagpapagamit upang may pangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan, may patutuo ang ginawa ng ating Panginoon sa bawat isa. So doon sa puntong yon, ako'y challenge, kaya nagpupumilit kaming gumawa. Although kahit minsan balubaluktot yung aming English, ay at least naiintindihan din nila. Nakikita rin nila at salamat sa Panginoon, siya ang tumutulong upang aming may lahad o may pangaral yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. Manatili tayo dyan mga kapatid. Ngayon, kung saan ka tumigil ay titigil ako. Yan. So dito makita natin mga kapatid, yung pagtigil, halimbawa, yung kung saan tayo dinala ng ating Panginoon,
ay tayo ay tumigil doon upang ipangaral. Ngayon, napakalawak itong bukid na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, kailangan natin talaga ng hamon sa bawat isa. At salamat sa Panginoon na sa lahat ng mga anak ng Diyos talagang patuloy na ipinapangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon at patuloy na uh, magpapagamit ng bawat isa. So napakabuti, napakasarap na damhin na kung minsan tayo ay naririto sa ibayong dagat, ang isip ng iba, tayo ay nagpunta rito upang mag-ipon ng pera. Dito ay isang bagay na hindi hindi ko na ilalagay sa aking isip na ako'y mag-iipon ng pera o magkakaroon ng pera, kundi sa aking pananatili, sa aming pananatili dito, kahit papano, sa aming pagtigil dito ay kahit papano ay magamit kami ng ating Panginoon sa mga kukunting paraan at purihin ang ating Panginoon. Yun yung aming ginaganap sa aming buhay na ito. At dito, ang sabi pa nga niya dito, ang iyong bayan ay magiging aking bayan. So dito mga kapatid, yung bayan na tinutukoy, yung bayan ni Noemi na kung saan ay siya'y isang Israelita, Bethlehem Huda eh. So dito, nung unang panahon ng mga Israelita, yun yung dating bayan. Yun yung bayan ng ating Panginoon na kanyang pinagpapala. So dito, nakita ni Ruth na yung bayan ni Noemi, ang Diyos na tunay, ang siyang kanilang Diyos. Totoong Diyos. Kaya purihin ang ating Panginoon na yung sinabi niya rin dito na ang iyong Diyos ay ang aking Diyos. Ngayon, yung bayan ng Diyos na tinutukoy ni Ruth dito mga kapatid, walang iba kundi ang bayan ng Diyos na kung saan ay kumikiling ang ating Panginoon sa kanyang mga anak, sa kanyang bayan. At doon ay ating napapatunayan sa ating pamumuhay dito sa sanglibutang ito. Una, hindi tayo pinagkaitan ng pagkaalam sa kanyang kalooban. Amen. Kasi napakaraming tao dito sa ibabaw ng mundo at isa tayo doon sa tumugon, doon sa paanyaya ng ating Panginoon na pakinggan siya, unawain ang kanyang ebanghelyo, tanggapin ang kanyang ebanghelyo at ipamuhay ito. Purihin ang ating Panginoon. Sapagkat diyan pinagpala tayo ng ating Panginoon. Sapagkat yung bayan na kanyang tinutukoy dito ay bayan ng Diyos. At dito makikita na din natin mga kapatid, ang iyong Diyos ay ang aking Diyos, ay aking Diyos. Amen. Ngayon, kung pagbulay-bulayan natin o ating iisipin yung Diyos na sinabi ni Ruth, sino ba itong Diyos na ito? Kasi dito sa banal na kasulatan, dito sa Gawa, naalala ko lang ito. Ito, Gawa 17:23. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito,
sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba na hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Yun. So dito mga kapatid, si Apostol Pablo ay mariin niyang ipinangaral na yung Diyos na tinutukoy ni Ruth ay pareho. At ang Diyos na ito na kanyang ipinangangalandakan o ipinapangaral o sinabi niyang magiging Diyos niya, nasubukan niya na kasi. Ito sa ating lahat mga kapatid, nasubok na natin ang ating Panginoon na ang mga kalwalhatian na ating naranasan, yung kapayapaan, yung tagumpay, na bagamat merong mga pagsubok sa buhay, siya ang tunay na Diyos na tumutulong sa atin upang pagtanggi natin sa mga kalikuan. Siya yung Diyos na tagapagligtas. Siya yung Diyos na tumubos sa atin mula sa kasalanan. Mga minamahal na kapatid, ang ating Panginoong Kristo, siya yung pinambayad sa ating mga kasalanan. Kaya dapat lang na siya ay ating sambahin. Siya ay ating paglingkuran. Siya ay ating purihin. At habang tayo ay naririto sa ibabaw ng lupa, habang tayo ay nakikinig, nag-aaral sa kanyang salita, lumalalim yung ating kaalaman at tumitibay tayo sapagkat siya ang tunay na Diyos na walang iba na ating tinanggap sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ng sanglibutan ay hindi makatutulong. Alamin nyo kanina, na-illustrate ko kanina sa aking pangangaral, si Elias at ang mga yung sila ay nag-aalay at kung sino yung susupukin ng alay, iyon ay Diyos. Yun ang tunay na Diyos. Kaya yon, ang mga naghandog, mga kay Baal o sa kanilang Diyos-Diyosan ay hindi sinupok sapagkat fake yung kanilang tinatawagan. At alamin niyo mga kapatid, yung Diyos ni Elias na siyang Diyos na tinatawag ni Ruth, ito yung tunay na Diyos. Alamin niyo kung bakit. Kailangan ganito yung ating kaisipan eh. Alam niyo yung kaisipan ni Elias, yung sa loobin niya, yung bang i-explore natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. At salamat sa Panginoon na ang kanyang mga anak ay ito'y ginaganap at ginagawa. Tingnan niyo mga kapatid, sa 1 King, chapter 45. Ngayon, nung siya ang mag-aalay, yung isang baka na iaalay nila, alam niyo, hinukayan niya yung palibot ng bato na paglalagyan ng pag-alay niya eh. At dito, pinabuhusan pa niya ng tubig yung kanyang iaalay. Ngayon, alam niyo kung iisipin natin, kung hindi tunay na Diyos yung kanyang pag-aalayan, dahil basa iyon, hindi talaga magliliyab yun, hindi magsisindi. Pero salamat sa Panginoon na yung kanyang Diyos na kanyang sinasampalatayan, tinatawagan, ito yung totoong Diyos na tumutugon sa lahat ng mga kahilingan ng mga mananampalataya. Amen, mga kapatid. Yung kahilingan natin, pupunta tayo doon, maging positive lang tayo. Pero kung mga kapatid, ang kalooban ng Diyos ay mas mabuti. So, dito, alam niyo kapag mayroon tayong mga unspoken request o mayroon tayong mga inihiling sa Panginoon na hindi pa tinutugunan, mas maganda yung ipagkakalob ng Diyos na kalooban niya. At doon makikita natin mga kapatid na
magiging kampante tayo. So, sa lahat ng mga kapatiran na mayroong mga hinaing sa ating Panginoon, positive lang. Huwag tayo mawala ng pag-asa. At alam niyo yung isang punto na kung bakit magiging positive. Kung nagpapagamit tayo sa ating Panginoon, sa ating kinaroroonan, sa ating tinitigilan, ay tutugunin ng ating Panginoon yung ating kahilingan na to. Sapagkat siya'y Diyos na tumutugon sa lahat ng ninanasa ng kanyang mga anak. So dito, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na yung ating tinanggap na Diyos ay hindi ito huwad. Ito'y tunay at ito'y napatunayan na natin. Kasi yung ating mga pinagdaanan, yung ating pagtatagumpay, ang salita niya ay katotohanan at hindi niya talaga tayo iiwan ng ating Panginoon. Kundi tayo kanyang sasamahan, ipagkakalob niya yung lahat ng ating mga pangangailangan sapagkat may pangako siya na seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Wala na tayong hahanapin pa, mga kapatid. So kailangan lang na magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Ngayon, itong last, kung saan ka mamamatay, ay mamamatay ako at doon ako ililiwing hatulan ako ng ating Panginoon at lalo na maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. So dito mga kapatid, yung kamatayan ay hindi natin pwedeng pigilan yan eh. So sa lahat ito ang kaisipan ko lang ito eh. Sa ating paglalakbay sa sanglibutang ito, di ba kung minsan napakahirap din ng kalagayan natin? Kasi nagtatamasa tayo ng mga bagay na talagang mga tukso ng dyablo, pagtutuya, at talagang kung minsan iniisipin natin na mas maganda na ang nasa sinapupunan ng ating Panginoon eh. Bakit? Kasi doon wala ng hirap, doon wala ng luha, wala ng pananambitan man, kundi doon ay puro ligaya na, puro kasama na ng ating Panginoon. Saan pa tayo? So dito mga kapatid, hindi ko iniisip ah, na hindi tayo o buhay pa tayo, ba't hindi pa tayo kukunin ng ating Panginoon? Kundi buhay pa tayo, ay kailangan magpatuloy tayo sa ating paglilingkod at pagdating ng kamatayan, kasi sabi din ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians, ang huling kalaban, ang huling tibo ng ating buhay ang kamatayan. So diyan kung minsan iniisip ko rin ang aking sarili nung medyo nahihilo ako. O sabi ng anak ko, natatakot ka rin palang mamatay. Bakit kaya ganun? Sabi ko ganun sa aking sarili. Nag-isip ako doon. Pero sa kaisipan ko, talagang mas maganda na ang nasa Panginoon kaysa nandito tayo, di ba? Kasi doon wala nang hirap. Oh. So dito mga kapatid, antayin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya etong sinabi niyang maliban ang kamatayan ang maghiwalay sa iyo at sa akin. Salamat sa Panginoon na buo sa ating kaisipan at aking napagtanto sa aking buhay. Masarap kasama ang mga anak ng Diyos. Amen. At talagang Amen. kung nagsama-sama, halos ayaw nang maghiwa-hiwalay. Yun yung pakiramdam ng mga pinagpala ng ating Panginoon. So, kung maaari nga lang, ay magsama-sama na tayo
sa isang lugar. Ngunit mayroon tayong misyon, mga kapatid. At doon, pagka nararamdaman natin na napakasarap kasamahin ng mga anak ng Diyos, kahit wala mo lang mamamatay, di ba? Ngayon, patikim na ng langit yun. Amen. At yun yung ano, yun yung pakiramdam siguro kasi hindi pa tayo nakakarating doon. Kaya yung paghihiwalay na sinasabi ni Ruth dito sa mundong ibabaw na ito. So dito mga kapatid, salamat sa Panginoon na mayroong biyaya ang napapaloob sa magandang desisyon na ito sa ating sa ah, katauhan ni Ruth at ganun din challenge ito sa atin, hamon ito sa atin para lalo pa tayong mabuhay na kasama ang ating Panginoon. Yan po yung mensahe ng ating Panginoon sa gabing ito. Purihin ang ating Panginoon.